Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong araw ng Biyernes ay ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Hinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko, kamahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kaming magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayanan.
Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama niyang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes para sa buwan ng Hulyo at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Sabi nga po dito, isa sa 12, mas kilala o mas nananatili sa pagkilala kung sino si Santo Tomas bilang isang ano bang Tagalog ng doubting, mapagduda, no?
the Doubting Thomas. Tinagurian siyang the Doubting Thomas at maintindihan naman natin kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman. Nagdududa. Lahat naman tayo nakakaranas ng pagdududa sa punto ng ating mga buhay. Nagdududa tayo kung meron bang magandang mangyayari sa gobyerno. Nagdududa tayo kung may maganda bang mangyayari sa pamilya natin. Nagdududa tayo kung meron bang magandang mangyayari sa buhay natin. Dahil nga sa mga karanasan, sa mga nakikita natin. Pero ang sa tingin ko, no, ang isang magandang matututunan natin dito, bagaman si Santo Tomas ay nagdududa, ay malaking bagay, no, ang kanyang aral para sa ating lahat. Una, no, bakit ba nagduda si Santo Tomas? Kailangan din natin kasing maintindihan, si Santo Tomas ay dumadaan din sa proseso. Meron tayong tinatawag na grieving process. Hindi agad-agad acceptance na. Kailangan din dumaan sa proseso na kailangan mong umiyak, kailangan mong malungkot, kailangan din hindi maaalis yung pagdududa. Dahil nga malapit kay Santo Tomas si Jesus at yung bang namatayan siya, dahil kamamatay lang ni Jesus dito, no, na ipinako sa krus, namatay sa krus. Kaya hirap siyang tanggapin na kaya bang mabuhay talaga? Nabuhay ba talaga? Diba? Kahit nasabihin ng mga kasamahan niya, nabuhay si Kristo, nakita namin. Pero nandoon nga sa proseso na nag-grieve pa si Santo Tomas. Kaya, no, ito yung kanyang pinagdadaanan. Pero tandaan niyo po, no, ang pagdududa, ang pagkakaroon ng pagdududa, hindi ibig sabihin masamang tao ka na. It doesn't make you a bad person. Normal po yung magduda. Okay po tayo? Pangalawa, sa kabila ng kanyang pagdududa, sabi po dito, makalipas ang 8 araw, naroroon si Tomas sa isang silid kasama ang kanyang mga alagad. Nung nakalipas sa linggo, punong-puno siya ng pagdududa at hirap na hirap siyang tanggapin kung ano ang mga kwento na sinasabi sa kanya. Nakita namin ng Panginoon, nahihirapan siya. Matapos sa isang linggo, matatagpuan sa kwento, kasama pa rin siya doon sa mga iba pang mga apostol. Ibig sabihin, pinapaalala sa atin, kung may pagdududa ka, piliin mong manatili sa isang komunidad. Piliin mong manatili sa circle of friends. Piliin mong manatili sa mga taong mag-i-encourage pa rin sa'yo. Hindi naman nila itinaboy. Sige, umalis ka na nga dito. Ang hirap mo namang kausap, ang hirap mong paliwanagan, either paalisin ka o ikaw mismo ang umalis at yung tinatawag nga natin mag-isolate na nauuwi sa depression, anxieties. Si Santo Tomas, kahit may duda, nandoon pa rin at pinili niyang manatili kasama ang kanyang mga kasamahan. Okay po tayo? Pangatlo, matapos yung pangyayari na ang magandang paalala nito din sa atin ay magkaroon pa rin tayo ng pananampalataya sa kabila ng hindi natin nakikita. Kasi gano'n naman ang pananampalataya. No? Yung faith, nandiyan dyan kahit hindi mo nakikita. At itong karanasan ni Santo Tomas mula sa pagiging doubting, ngayon ay nagpo-proclaim o nagpapahayag na nang sabihin niyang, Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. At ito'y malaking ambag sa atin pong pananampalataya. Yan, muli, no? Tandaan natin mabuti, no, ang pagdududa natin,
sikapin nating mas magdala sa atin sa paghahanap sa Diyos. Amen? Taglay ang pananampalataya ni Kristong muling nabuhay na ang mga sugat ang tanda ng kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Ang ating tutugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asya, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangimbabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na sa mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa, niniling may pagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, inihahain namin ang aming paglilingkod. Kalakip ang dalangin, itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo kaysa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Salvador at Estrella na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadyaw mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo. Mapanaligyan nawa namin siya kaysa ni Apostol Santo Tomas. May pahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Opoon, San Jose, pintakasing ibig, tanggulan at lakas, buong pananalig. Kami po'y ipagadya sa mga panganib, kami nawa'y laging kukupin ng langit. Opoon, San Jose, pintakasing ibig, tanggulan at lakas, buong pananalig. Kami